At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa Department of Social Welfare and Development. ASEC, kumusta na po ang overall preparations ninyo dito nga po sa posibleng epekto ng Bagyong Inday at ano-ano pong mga lugar ang tinututukan ninyo sa ngayon? Alam mo, Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay hindi lamang po naghahanda kapag nandyan na yung sakuna o kalamidad. Bago pa man po tumama ang anumang bagyo o kahit na anong kalamidad ay naghahanda araw-araw ang DSWD. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na sapat ang resources ng ating pong pamahalaan at mabilis po ang pagpapahatid ng tulong. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, Joshua. And yan po ay agad natin na ma-distribute sa mga maapektuhan nito nga pong Bagyong Inday. Okay. And dito naman po sa usapin ng preemptive evacuation, ASEC, sa inyo pong karanasan, ano pong pinakamalaking hamon na nararanasan natin o na-encounter natin para doon sa mga residente, lalo-lalo na nakatira doon sa mga danger zones? Well, batay doon sa ating experience, isa sa mga kadahilanan kung bakit ayaw lumikas ng ilan sa ating pong mga kababayan ay dahil sa pangamba kung ano yung kakainin nila kapag sila ay lumikas, especially na kapag ang livelihood nila ay attached doon sa kanila pong mga tinitirahang mga areas. Kaya nga ang laging sinasabi ng DSWD, paalala na rin natin sa ating mga kababayan, hindi nyo po kinakailangang mag-alala sa inyo pong kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas at magtungo sa mga evacuation centers sapagkat nakahanda po ang DSWD para mamahagi ng tulong. Okay. And ASEC, paano naman po isasagawa itong augmentation assistance sakali pong kailanganin ng mga apektadong lugar? Well, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units. In fact, nagagamit natin ang mga warehouses ngayon ng mga LGUs para makapag-preposition ng ating pong mga food and non-food items. Joshua, gone are the days na maghihintay pa ang ating mga kababayan ng 2 to 3 days bago makarating yung augmentation support mula sa pamahalaang nasyonal. Sapagkat pagtama po o bago pa man tumama ang isang bagyo, nandun na po sa kanilang lugar yung mga food and non-food items mula sa DSWD. Kung kaya nga po, kapag may request na for augmentation support ang mga lokal na pamahalaan, ay agad tayong nakakapagpaabot ng tulong. Okay. Ito, ASEC, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano po ninyo sinusukat yung nagiging o kung gaano ka-epektibo yung ating maagang paghahanda, yung ating pagiging maagap kapag nagsimula na nga itong disaster response? Alam mo, Joshua, meron tayong predictive analytics for humanitarian response. Isa ito sa mga tools ng DSWD para matukoy yung track ng isang papalapit na bagyo at matukoy natin kung ilan yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan. At the same time, using that tool ay nakikita natin ano pa yung mga ibang hazards o iba pang mga sakuna na maaring maranasan kapag talagang matindi yung epekto ng isang bagyo. Nandyan na yung landslides, yung pagbabaha, kaya maaga tayong nakakapaghanda at nakakapag-prepare ng tulong. And at the same time, napapabilis din yung ating pong koordinasyon with our local partners. Grabe, ASEC, napakalaki na talaga ng improvement kasi back in the days, nagko-cover din ako ng mga disaster. Ngayon talaga naka-preposition, proactive na tayo pagdating sa sakuna. Well, panghuli na lamang po, ano po mensahe at paalala po ng DSWD sa mga pamilya maaaring mag-atubiling o nagdadalawang isip lumikas dahil sa pangamba sa kanilang mga tahanan, kabuhayan o maging sa kanilang mga alagang hayop? Yes, Joshua. Alam mo, ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kung kaya nga, talagang tinitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sapat ang ating pong mga resources at yan ay nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Hindi lamang sa mga warehouses tayo, may mga food and non-food items, pati po sa mga major ports sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay may mga nakapreposition na rin tayo na mga ready-to-eat food boxes para sa mga kababayan natin na maaari ring maantala yung kanilang paglalayag dahil nga sa sama ng panahon. Kaya lagi pong paalala ng DSWD, hindi nyo po kinakailangang alalahanin kung ano po yung inyong kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas. Paalala rin po namin at pakiusap sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan, sa ating pong mga local officials na kapag sinabi po na lumikas tayo, pagsagawa ng preemptive evacuation, sumunod po tayo sapagkat yan ay ginagawa para
matiyak ang inyong kaligtasan at mailayo po kayo mula sa anumang uri ng kapahamakan na maaring maidulot nito nga pong bagyo. So muli, makipag-cooperate po tayo, lumikas, again, wag po kayong mag-aalala sa inyo pong kakainin sapagkat nandito po ang inyong pamahalaan para magbigay ng nararapat na tulong. Ang dato, maraming salamat, Assistant Secretary Irene, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Social and Welfare Development Department.